lalo yung mga nalulunod sa masamang bisyo. Do you have any suggestion or input to actually, what do you think is the best solution to address all these concerns sa mga batang musmus na nalulunod sa masamang bisyo o na nagiging masama in the long run? I think you've mentioned that it's a multitude of factors. So I think personally, the children need to feel empowered in all aspects. Like physically, their needs have to be met. Yung mga pagkain nila, ganyan. And then socially, they need to feel that they belong to a certain community. And it's better if it's a spiritual one where they can grow and have a relationship with God. And then also, emotionally, they need to, because most of these children are really wounded, so that needs to be addressed. So maybe in my own field, that's where I could come in, helping children talk about their fears, talk about all the issues that they have. If there were experiences in the past that need to be resolved. Yun, kailangan harapin yun kasi yun nga, it's a complex one. And then, na-aggravate pa ng culture natin. And poverty is really prevalent. So, I hope we could create programs that would, yun nga po, where the children, the youth would feel empowered. Na they could rise above these crises. Actually, yung approach mo talaga is holistic in a way because you start with the basic solution. The problema ng bata is health, then the Beautiful Heart Foundation can come in by providing basic health services, providing them with medications, and of course, preventive measures to avoid diseases. Pagdating naman sa kanilang mental, emotional side, I think that will be the start of where you should be able to help us. And of course, yung rehabilitation part, ang medyo mabigat dyan. Although there are already plans in the foundation that sooner or later, we will come up with a rehabilitation center in Davao City and or a orphanage, where we will be able to take care of the very young, vulnerable children who are neglected and left alone or left behind by their parents. So I wish that one day, or starting today, like others, you will actively help us. We will be getting issues every now and then, concerns to emails. We have a beautiful website, www.ambatangmusmus.com. Webs.com. We will be getting emails from parents or from, let's say, law enforcers or let's say from government agencies or non-government agencies for referral maybe. So since your training and your academic background is geared towards rehabilitation of a problematic child, or what is the better politically correct name would be a wounded child, so or a neglected child. So we will ask your assistance in this area. So bilang panghuli po, what is your word of advice to parents or guardians who are dealing with the signs and symptoms of a problematic child or a neglected child? I think we couldn't hurry the solution for this problem. So it might really take time, but wherever we are and then whatever we could do on a daily basis, just continue to do those things. Sabi ko sa kanya sa ibang bata, you guys, you set an example to the young kids, as law-abiding citizen, as a concerned citizen. That is the start of a rehabilitation. Makita nitong mga neglected, abandoned, abused child, yung tamang modelo, You set, sabi natin leadership by example. So, malaking bagay yan. And of course, there is a program, especially when we deal with... Iba dapat ang ating concern sa development ng sambahan.
before it becomes illegal. Yeah, that's why earlier na-mention natin ang approach natin should be holistic, no? Holistic, rehabilitative, preventive, no? All this should be in place. Hindi tayo pwedeng pumasok as holistic kung hindi natin unahan ng preventive. Hindi tayo pwedeng maging preventive lang kung walang rehabilitative, no? So, ang sabi ko kanina, the principle of the story ni Hillary Clinton sa isang libro niya, it takes a village to raise a child. So everybody's concerned, no? From the family to the community to the different organizations outside of the community, the government and non-government sector, everybody has to take actively involved in this movement. In the preventive side, of course, it's very easy. No? All we have to do is come up with programs that will divert the attention of these youth or these kids from vices. So, number one, ginagawa namin kanina, now we encourage them to harness their hidden talents in singing, dancing, modeling, or acting. No? This is a very good way na ma-express nila yung sarili nila in the arts. So, there's already an expression, no? A way to express themselves. So, makakainin ng oras nila sa training program. Another way, of course, is come up with other programs, no? Or sports activities. Whether badminton or basketball, darts. In fact, in-introduce na namin yung dart. We have a special product, magnetic electronic dart, no? Na sana we can distribute this in the barangays o against basketball. Kasi mas malaki ang chance natin manalo internationally sa dart than basketball. And what else? We are also being supported by the Wow Magic Sing, no? That's why iisip din natin na in the long run, ako magbigay din ang Wow Magic Sing ng isang mikropono sa bawat barangay. What else? Badminton, sports activity, a training center in general, no? Sa isang barangay, magamit natin ang barangay hall as a training center for the kids and the youth. No, doon magkakaroon ng pagkakataon ang mga bata na gumawa ng painting or tawag dito, any kind of artistic expression na nangyayari yan sa barangay level dapat. And what else? In Davao City, I bought a small piece of property, 1,005 square meters, and turning them into a nature park. No? Hindi ko gaganawin, but I will open that to the public as a camping site. Camping site for the family. You can do mountaineering, you can do horseback riding, you can do goat petting, you know. So, these are the programs na it will not cost too much. No? Maliliit na programa but very effective. No? Once you inculcate in the minds of the young, the love for nature, the love for sports, the love for the arts, I think that this is the key. It's the key to solving delinquency problems in our country. That is a very good idea, very good and noble idea. Sana may sabay sa movement to educate yung parents, no? A relationship nila sa bata. While they are still young. Makatuloy sila, wait for till 8, 10 years old and rehabilitate. That will be, sa akin, it will be, ano na yun, huli na. Kasama na siguro sa program while after the interest of the youth. Yung relationship ng magulang while the boy or the daughter is still young. At probably the age of 2-3 years old, educate natin kung paano ang tamang child rearing.
paano to educate the child. Of course, the best is to go to the parents. At that stage, yung dapat maging responsibility ng parent. Bago natin punin ang responsibility doon sa parent. And then, educate the kids. Dapat mag-umpisa ang training or education sa magulang. Pero sa age 10, baka huli na. Hindi na natin tuwin ang may pamamalakan. Yun lang natin. Kasi that's a very good movement. Harness, educate the youth. Pero pag-educate and training would start not at that stage, but before that stage of the age of 2, 3. At ang magiging teacher nila at the principal nila, hindi tayo, hindi ang kanilang parents. Actually, that is a very good approach also, no? As a preventive measure for child or delinquency. We will reinforce yung mga existing programs na ng simbahan. Number one, the Pre-Cana seminar where the couple will be taught how to be not only good spouses, wives, husbands, but how to be good parents. So kasama yata sa programa ng Pre-Cana seminar sa season yan. And other government programs on responsible parenthood, no? You will just support it, you will just reinforce it with kind of a workshop maybe. Once in a while, we will gather parents for a night out. Not in a seminar, but in a night out in a camping area. Better if you can bring along the children. Do not sa a workshop. A family affair. Para bang the family affair in a form of recreation. Para hindi masyadong boring sa isang parent. So, if you put them, invite them to attend a seminar, some of them will not participate, but if you invite them for a fun, say outing or camping, they might show up. Because some parents are also stubborn. They don't want to accept and realize that part of the mistake is the way they rear their children. They try to escape that fact. So we have to do it in a very subtle manner. We will get the trust and confidence that we will not be judgmental, because the moment that we feel that we are being judgmental, they will stay away from us. No, they will not get involved in your program, because all you will do is teach us things, and then in that way we will lose these parents. So a program that will slowly, in a subtle way, train them. The approach is kind of fun, no? Especially you that are involved in some group, sport group, that parents come up with a good affair, a good event, and then from there we will slowly check the idea of responsible parenthood. I know this is more effective than calling. In fact, the Pre-Cana seminar is not even effective because it is being done in a kind of a formal seminar. The parents will just show up because it is a requirement. And then they will not even listen. They might even be sleeping while the priest or the what is this? The person in charge of the Pre-Cana is talking, they just sleep. So if it takes a special kind of program for children, we should also come up with a special kind of program for parents to get their interest. And we know that a stubborn child is a result of a stubborn parent. So this has to be a very specialized program. I suggest the Batangas movement. They invite the services of an expert, probably a psychologist, who is an expert in child behavior. Kung paano magiging, itong bata ko, may tantrum, how to deal with child with tantrums. Kailangan ba paluin siya, sigawan,
Meron mga ano yan. That's one problem sa mga bata. Kasi sa pag-illustrate, apektado ay napapabayaan. Pumunta kayo sa mga lugar sa Mindanao, no, yung mga plaza doon, nandun yung mga batang musmus na 13, 14 years old na mga babae na nagbibenta ng kanilang katawan. Hindi ba malaking obligasyon natin bilang Kristiyano na gawa natin ng konting paraan, no, na at least maiahon natin itong mga batang musmus na ito. Dahil dati rin tayong batang musmus, maswerte lang tayo dahil ang pagkakataon natin ay the opportunity na dumating sa buhay natin ay medyo, we are more fortunate than these people. Pero habang lumalaki ang agwat ng mahirap at mayaman, lumalaki rin ang tsansa na dadami ang batang musmus. I've always believed and firmly believed yung sinasabi at naniniwala ako na sinasabi ng ating Dr. Jose Rizal, no? Na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. So maasahan ko ba yung youth sector ng Malasing, no? Na makisa sa aming crusade, no? Sa aming movement. Madaling tandaan no? ABM, ang batang musmus. Nagkataon lang, yan din yung initial ko, Anacleto Villesa Villendes. No? Next week, makikipag-ugnayan ang ABM movement kay Isko Moreno. Kilala niyo si Isko Moreno, di ba? Isang sikat na artista. Vice Mayor of Manila. No? And of course, makikipag-ugnayan din ako kay Manny Pacquiao, isang dating batang musmus din. No? Lahat ng mga naging successful na batang musmus should be part of this movement. Dahil ang kalaban natin dito, higante rin. Ang kalaban natin dito, pamahala, number one, maybe, dahil kulang ang kanilang servisyo na binibigay. Ang tinatawag natin narco-politics. No, narco-politics, ibig sabihin yung mayaman dahil sa business ng droga. Diba? Mabigat ang kalaban ng ABM movement. Napakabigat. Ang society general, maybe, no, ang ating society, ang ating lipunan na para bang nakafocus lang tayo doon sa kasaganaan ng mga may kaya. Yung mga batang, katulad siguro ninyo, masiswerte. Diba? Na ang yung mga magulang ay masiswerte din. Pero pag pinag-aralan natin yung mga kalagayan itong mga batang musmus na wala silang ganung klaseng oportunidad na makapag-aral, no, ng nursing, Christian, napakaswerte mo. No? At ewan ko, kung pumapasok sa isip ko, no, yung nadaramdaman ko na sinasabi ko, nagdurugo ang aking puso, ang aking magandang puso sa araw-araw, pag nalaman ko ng isang bata ay na-rape, nasunog, namatay dahil sa walang gamot. Nalagyan natin ng konting seriousness and a sense of responsibility na ang kapwa natin, no, lalo yung mga bata, ay ating ding obligasyon. No, hindi lang tayo dapat mabuhay sa ating sariling pamilya. Let us go out of our way. No? Yan ang palagi in-emphasize sa mga anak ko na you are very lucky that you stay in the USA. Pero sa Pilipinas, mas maraming hindi masaswerte. Katulad ng nararanasan ninyo. So once again, Christian, this is a challenge. This is my gift to you. Imbis na ako bigyan kita ng pera, bigyan kita ng alkansiyang kawayan. Pag napuno to, ikaw na yung bahala gumawa pa na iba pang alkansiya. No? Gagamitin natin ang malilipo natin dito. No? Pambili ng bakuna. Ito naman siguro, nasa Department of Health, limitado na ang bakuna. Limitado na ang gamot. No? So this is a challenge for your 21st birthday. Okay? You will notice, no, makikita niyo mga pictures ko kung saan ang mga batang musmus ginagamot. This is a challenge for you being a nursing student. No? Ang ating batang musmus. Puso at piso para sa ating batang musmus. Kaya ito naman sa iba na gusto magkaroon ng ganito, no? In your own schools, in your own business establishments, don't hesitate to visit the website. There's a guest book doon. Just tell us if you want to have your own alkansiyang kawayan.
No? Ang idea ko dito, kung meron kayong alkansiyang kawayan na napunod in your own respective places, hindi ko kukunin yan. That will be your own funds to start with the project for ang Batang Musmos. Magiging seed money nyo yan. Whether bilhin nyo yan ng bigas at manok at gawin yung lugaw, ipakain nyo doon sa Batang Musmos. Bilhin nyo yan ng gamot, vitamina, ibigay nyo yan sa Batang Musmos. Hindi ko napapawi ito. No? Sa inyo na to. This is just a start, a symbolic start of a good project. So ngayon naman, sa atin naman ni Mark, no? If she can support us, I know she has an expertise on early childhood education, no? If you can give us an input or research, no? If you can participate in our counseling sessions, mga Batang Musmos sa Mindanao na biktima ng gera, no? Napakabigat, no? On a daily basis, yung trauma na nararamdaman ng Batang Musmos sa Mindanao. Alam naman natin na every now and then, merong gulo na nangyayari sa Mindanao. Biktima ang Batang Musmos doon. So this is a challenge, no? You will just share your time, maybe your talent, of course. But most especially, kung meron kayo konting treasure to the puso at piso sa ating Batang Musmos. No? As I've said, hindi ko kukunin ang kalkasyan ko. Bahala kayo kung paano ninyo pupuluin at paano nyo bibiyakin yung kawayan at kung paano nyo gagamitin yung pera ko. So what I only wish na mapupuno ka agad dahil on an early basis, napakaraming bata ang nagkakasakit, napakaraming bata ang namamatay dahil sa kakulangan ng gamot. Maybe hindi kayo makarelate. O palagay ko, iba sa inyo makarelate sa katotohanan na ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Malamang, ang experience ninyo ay ibang-iba doon sa mga batang nasa kalye na nagbubunas ng sasakyan, nagpapalimos. These are the street children na walang mabisang programa. Kung ako tatanungin ng ating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo in 2 days, kung gaano kalalim ang kabigat ng problema, napakalalim. Ano ang solusyon na ginagawa natin? Kakapiranggot. Kakapiranggot. We need a holistic approach, no? Hindi lang one approach. Holistic yung kabuuan. No? Alam siguro yung mga Korea sinasabing holistic approach. Daanin natin sa problema ng physical. Of course, kung mga malnourished sila, we have to support them by providing them with proper nutrition. Ang problema naman nila, upo, lagnat, tuberculosis, gamot ang solusyon dyan. Prevention din, malaking bagay. Ibalik natin yung basic immunization na binibigay 20 years ago, no? Kompleto, hindi yung kulang. So in other words, meron magagawa. Ang problema ng ibang priorities ng ating mga leaders. No? Ang priority nila ay magnakaw. Sabihin natin, no? Magnakaw, nakabalang bayan at ibubulsa. Kawawa yung mga Batang Musmos. No? So I am posting this as a challenge, no? To Christians especially, to the sister, to the brother, to the whole family, and to the whole community here in Balasing. No? So yun lang po. Kung meron kayong konting tanong, I will ask you time a few minutes to entertain some of your questions. Tanong na gusto nyo clarify. So, maraming salamat for giving me this opportunity. Medyo nagmamadali lang din ako dahil napaka-busy. No? Actually, 3 beses na ako nakatulog ngayong umaga habang nagda-drive. Kahapon, 5 times. Pero sa awa ng Diyos, hindi kami na-disgrasya so far. Wala akong pondo para mag-hire ng driver. Then, ibabayad ko sa driver, ibibili ko na lang ng gamot.
Okay, so hope you understand ang lalim at ang bigat. So be part of this movement. Dito Toto, at bilang una pong isa sa mga una sa ating ito kaya, trivia pala muna. Kanina po umaga kasi po lahat po hindi po alam ni Teng. Although dahil po talino po yan naamoy-amoy po niya. Sabi niya, ano yun, may 21 ano yun, may 21 roses. Kasi sabi niya may 21, sabi niya, sana pera na lang. Sabi niya, sana 21 money ba sa'yo mo? Pero naplano ko na po talaga na 21 coins. Kasi nga po, 21, mahalaga po yun sa mga kabataan. Dahil ibig sabihin ng 21 sa globe ay Anlitex. Yan po. So, dahil wala po siyang hilig sa Anli, ay naisip ko po ang 21 coins para sa 21 birthday niya. So, tamang-tama naman po dahil sa hamon ng aming kapitapitagang tiyuhin, nagaling pa po siya sa ibang bansa para po pero ang kanyang puso po ay nandito po sa Philippines para po makatulong pa rin sa nabanggit nga po niya sa Batang Musmos at sa iba't ibang community. Ay hinihilingan ko po na siya po yung unang maglagay po ng coin sa alkansya po niya. Yan, parang symbol pa dahil siya po yung nagbigay ng hamon, ay siya rin po yung unang maglalagay. Ito ba, piso ang-challenge ko sa foreigners, yung aking mga kasama sa Amerika, $1 dolyar, isang buwan. Ilan ba ang equivalent na isang linggo? Ha? 40. Sabi ko, kung pagawa ng Caribbean sa overseas, yung $1 a month. No? So, isang overseas, pero every month may isang dolyar, no? Ay isang 40 pesos na agad. So, gano'n pa rin, puso at piso para sa ating Batang Musmos. And bahala kayo dyan sa come up with your own alcansía, make use of that alcansía to share. No? Pag biyak niyo alcansía, bahala kayo gano'n natin programa para sa Batang Musmos na gagawin niyo. Thank you po, Tito. Talapakan po natin. Kaya 21, sinasabi na, di ba, sa babae, 18, 21, welcome to the real world. So, yan po ang totoong mundo. Meron po tayong kagalapan, meron po tayong iba't ibang krimen sa ating society. At sana, si Chris, sana po si Chris ay, yung wish ko rin sa kanya, ay maging involved sa ating society. So, Chris, meron pang 20 people na babati sa'yo at sorry, hindi mo maaali. Talagay na lang po dun sa alkansya. Okay, so, wait lang. Bago ang mga pagbati na personal, nung Batang Musmos po si Chris, meron po siyang advisor sa Shekinah. Sino advisor mo, Chris? Grade 5. Ay, grade 6 ka lang. Kaya may pagbati po si Miss Golong. In-email po ni Miss Golong para po sa kanya, si Shal. Yan. Hi, Teng! Happy 21st birthday. Just be happy on your birthday and enjoy. I hope lahat ng mga wishes mo on this special day ay matupad. How time flies. Parang kailan lang yung Chan-Chan, yung po yung nickname niya sa school, nakilala ko, my student and my friend. Aba, ngayon, po muna, ang tanda ko na talaga. Bale, it doesn't show naman. Promise na miss ko yung kakulitan yung lahat. Kakulitan pero nasa lugar. Saka yung kwentuhan natin sa mga anime. Especially yung Fushi Gyugi, Ghost Fighter, at I'm so proud because I was given a chance na maging part ng student life mo. Kasi, never kang naging pasaway. Konti lang. Okay. I'll always remember yung sweetness mo, saka yung pagiging helping hand mo sa aming lahat. Yan. Yan. Graduating ka na ba? Sana makapagtrabaho ka na agad. Bawal ang tumambay. I will always be here for you, your teacher, your advisor,
especially your friend. And always remember na your family is always at your side kahit kailan, no matter what happens. And be always a blessing to others. Good luck, good luck sa love life. Meron na ba? Pakilala mo ako ha. Hehe, again, happy birthday. Saka nga pala good yan, okay? Bye, I miss you so much. From Lauren Golong. At meron ding greeting si Mr. A. Mr. Anareta. Dear Christian, happy birthday. May God always bless you every step of your way. At syempre, enjoy every blessing God has for you along the way. Yan po yung kanyang, meron pa pong mga iba pang teachers na bumati sa kanya. Pero po forward ko na lang sa email. Yan. At, yan, bago po, ayan. At, dance yung coin mo. Yan. At ang next pong babate, yan. Bago po si Pastor ay, pinaka best friend ni Chris. Meron po siyang sinulat kahapon tungkol kay Kuya Chris. Okay. Ano masasabi mo kay Kuya Chris? Bakit? Ano ginagawa ni Kuya Chris sa'yo? Takas. Ano pa? Sa'yo? Ano ginagawa ni Kuya Chris? Naaway ako. Pero love ka ba ni Kuya Chris? Ay, hindi ka love. Oh, I love ka. Tumira. Love ko ngayon lang. Ito ang ini-embrace ni Kuya. Kasi ano sabihin mo sa kanya? Happy birthday. Tapos, mo yung ano points mo kung yung bagay sa yan. Parang natin. Yes. Bago po si iba pa pong trivia. Please, naalala mo so? Out. Yan. Ito po ang isa sa mga collection. Yan. Yan. So, mga collection ni Chris. Yan. Mga cards po. Yu-Gi-Oh cards. Yan. So, dati po nakatambak yan. Eh, dahil po talagang love na love niya yan, ay binilang po namin siya ng pang-album. Para siguro sa ganitong panahon, naalala niya yung mga hilig po na. Iba pa pong trivia. Bago po natin tawagin si Pastor. Si Chris po ay, nga po, pinanganak po siya noong 1988. Siya po ay premature. Siya po ay pinanganak na 4.3 pounds. So, ganyan lang po talaga siya. No? At naiwan pa po siya sa ospital ng 1 week po yata. Dapat po 1 month, pero po, binubulungan po yan ng daddy sa incubator. Na, fight, anak, fight! No? Tapos, fight, anak, hanggang lumaki po pala sa fight. Hindi po, parang pinapalakas po yung loob niya, yung baby siya. So, from, dapat po 1 month siya, 1 week lang po ay naiuwi na po siya dito. Tapos po, bago po siya mag 1-year-old, ay siya po ay nakuryente. Yan. Kasi po, sadya po siyang nag-explore po talaga. So, naisip niya, ano ba lang mangyayari kung lalagay ko yung kamay ko sa may saksakan? Yan po. Siya po ay nakuryente. Kaya, ewan ko po yun po ang epekto. Yan. At ang una po niyang yaya ay TV. Yan po. Mahilig po talaga sa TV yan. Tapos, may special powers po siya. Balita ko si Putch may power din ganito. No? Kung si Darna, nilulok ang bato, si Chris naman po ay ilalagay sa ilong. Yan. Nung po ginagawa ang bahay namin, sinubukan din niya, ano ka lang mangyayari kapag ilagay move ng hollow block sa aking ilong? Ay, sabi namin, singa mo! Baliktad po kasi siya, ang patay ng ilaw, buhay eh. Tapos kaya po nung singa mo ang bato! Ano po pumasok ang bato? Kaya may powers po siya. Sige, mamaya naman yung ibang trivia. Tinatawagan ko na po sa third point si ating pong pastor. Sunod po ay sila. Sigurado Tara. Cruz.
Tama. Pero ang buhay, hindi na po sa kara of rules. Ang buhay ay meron tatlong level. Yung tinatawag natin survival, success, saka yung significance. Ako'y naniniwala na sa ating kalagayan ngayon, nasa survival period tayo. Hindi natin alam kung ano natakbo na pangyayari sa ating mga buhay sa pang-araw-araw. Pero ang pinagpupunan natin ng lakas, ng pag-asa, ay pag-ibig at problema ng Diyos. Ang ating Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Sabi nga natin, kung wala ang ating tulong, may tulong na wala tayong magagawa. So, andoroon yung malaking pag-asa ng bawat isa sa atin, dahil yung buong sambayan ninyo ay naroon sa paglilingkod at pagpapalataya sa ating Panginoon. Yung ginagawa ang pag-aaral ngayon, pagkamat nandoon ang target, nandoon naman yung pagsisikap na makamtan ang tagumpay. So yun ang tinatawag natin survival. Kapag ka nakatapos ka, yun ang tinatawag natin success. Lalo din sa lahat, kung ikaw ay magiging board passes. Siyempre, hindi mo masasabing golden stars na hindi ka makakapasa sa board examination. So, andoon yung katiyakan ng pagkakabay doon ng pangako ng ating Panginoon ng sino namang nagtitiwala sa Kanya ay merong assurance ang nakabungkayan. Pangatlo, nagiging makulay ang buhay. Kaya tawag natin ito ay significance. Yung sinasabi nila, makulit, yung pagiging mahilig sa computer, yun ang significance ng buhay ng kabataan. Pero mas lalo magiging makulay ang buhay ng kabataan kapag inihanda niya ito, hindi lamang sa ganitong kalagayan, hindi sa lahat. Inihanda mong bukas dahil doon sa may pangarap ang mga magulang mo na gusto mong natupad. At ikaw naman, yung pagkalatupad mo, yung pangarap nila sa iyo, ay magiging makulay ang buhay. 21 years old ka na ngayon, nagiging sabihin nito ay nasa age of immaturity na hindi ka na dun sa age of adolescence. Diba? So, kailangan mag-mature ka naman. So, ang kalagayan mo ngayon, ganap ka ng binata. Mag-asal binata ka na ngayon, huwag mag-asal bata. Sa kabutuhan ng aking kalooban at ang ating sambahayan ng mga kanyang pinabati kita ng mga. At ang pisong ito na mula sa puso, sabi nga ay piso, puso. Sasabihin natin, piso mula sa puso para sa ang batang puso. Happy birthday. Ngayon po sa ating lahat. Para kay Chris, kung unang-una ko siyang makilala, siguro 2001, matandaan kay Chris, lagi siyang nakikipaghabulan. Lagi silang kalaro niya si Kesia, si Boots. Naglalaro sila ng taguan. Nagtataguan sila dito sa kanila. Yun ang nakita kay Chris. At saka yung pagiging, sabi nga nila, malambing. Talagang malambing si Chris. Yun po isa sa nakita ko. Ang wish ko kay Chris, yung sinasabi doon sa aklat ng unang Timoteo o 1 Timothy 4:12, nasabi doon ay huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Ibig sabihin po nun, sabi doon, maging huwaran ka sa ugali, sa kilos, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kabanalan. Yun po kasi ay pinaalala ni Apostol Pablo sa kay Timothy dahil si Timothy ay isang kabataan. Kaya gusto ko rin hiramin yung paalala ni Apostol Pablo na yun
kay Timothy, gusto kong ipaalala kay Chris na hindi na siya batang musmos o sabi natin nandun na sa ganap na nasa edad na siya ng pagiging kabataan at lalita sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kabanalan. Kaya ipakita mo lagi, lalo na sa mga classmates mo, ipakita mo yung kakaiba ka bilang isang kabataan, bilang isang lingkod ng Diyos, ipakita mo iba ka sa kanila. Huwag mo ikahihiya yung pagiging Kristiyano mo. Kasi minsan yung mga kabataan na nahihiya na malaman sila ay Kristiyano, lalo na kapag nandun na sa oras ng lunch, parang nahihiyang mag-pray, yung mga kapwa, lalo sa mga yun lang po ang masasabi ko kay Chris at happy birthday. Sige po. Next, sino best friend ni Chris sa computer shop? Maglilinaw daw po, hindi daw po siya ang unang nag-detect si Chris. Kay Chris, si Chris daw po. Maglilinaw, hindi rin. Okay, naamoy ko pang away. Okay, Owen. Tapos po, tinatawagan ko rin si... Nagsalita na po yung mga ibang youth. So, kung gusto niyo po ay may talagyan pa kayo or tulog nyo na lang po yung coins. Okay na. Hazel, Peterson. Sino po yung mga youth na may coins? Dito na po kayo sa harap. Yan. Owen, habang si Owen ngayon nagsasalita. Hello! Yun, happy birthday, Chris. Sabi ko dito, minsan, kay Chris, minsan, umaga ako dito, kasi nice yung isip niya pagdating doon sa mga bagay. At pag nabigay mo na yung topic, parang alam nila lahat, yung parang mag-iisip na. Yung nagustuhan ba? Masarap kaibigan kasi tunay nga na napaka-sweet niya. Ayun lang. Para sa atin to, right? Pakalingin natin to. Mga youth, pero tatawagan ko na si Ate Kislev. Nakasiguro. Uy. Tapos ready na po rin yung mga ibang youth. Nasa group na lang po kayo. Chris, happy birthday. Sabi siya kami sa ako sa naging kasabta. Sabi kasi ni ate ko, ayaw mo daw ng mga ganito eh. Eh, kung ano yung ayaw niya, yung masarap gawin. Eh, yung masarap na yung pangko ko. Happy birthday. 21 ka na. Kuya. Ayun, pagpatuloy mo lang yung magandang nasimulan mo dito sa church, bilang isang kabataan ipakita mo sa iba na hindi pa ka talaga. Dahil ikaw ay isang batang din. Batang din pa ako. Dahil ikaw is naiiba ka nga, dahil ikaw, meron kang Kristo na ano ba yung maging problema mo, ano man yung pagsubok na pagdadaanan mo, meron kang Panginoon na tatakbuhan. And syempre kami, mga bilang kapamilya mo dito sa Malasit at nandito lang kami para sa'yo. Ano man kung may problema man, basta kaya, dito lang kami para sa'yo. Happy birthday!
Ingat lang mo lagi. Okay, nasa na po yung mga youth? May points. Hazel, Peterson, Mirasol, Tinfaith, Nene. Meron pa po ba ako? Okay, kung may additional greeting pa kayo. Okay, ano yung nagsalita na ako pero kahit na 21 years old na sana parami ka pa rin pumunta sa amin. Kahit magmamahal ka na, yung kabataan days natin hindi yung bata-bata pa tayo naalala mo yung nagkatago-taguan tayo sa bahay, nakagulpong hindi ko yung mga kailangan natin. Nakakatuwa pero yun nga, matanda tayo pero sana kahit mata tayo ay yun pa rin, dumadalo-dala kami sa bahay, welcome pa tayo sa amin, at saka pwede kang mayroon ng DVD doon natin and kung siguro, pwede ka rin ng computer kung nandun kami. Pag wala, yun, at saka tulad na sinasabi ng iba karamihan, 21 years old, makasigilan na tayo, sana huwag na rin ako tatawagin ate kasi expect lang ng tawag sa akin. Gusto na lang tatawagin ate kasi makasigilan ng kapag-instinct. At saka konting mature, diba? Konting mature pero minsan naman nasa lugar naman nagiging mature siya pero pag talaga mga kabataan ang kaharap niya, siyempre masarap pa rin yung parang yung bata-bataan yung asal pero pag sa mga ibang bagay naman talagang mature na system pag sa tingin. Yun lang at saka happy birthday. Sana, mag-aral ng mabuti. Thank you, Ate Hazel. Kung di po ako nagkakamali, ano ba, since kailan ba kayo magkaibigan? Paglipat, no? So, mga 8 years old pa po sila, yan, kaibigan. At may kanta, pinag-usapan namin kahapon, Hazel, yung kanta niya sa, nag-duet pa po yan sa school. Naalala mo, Hazel? Yan. So, may song pa po sila. So, yan. So, siguro isa sa pinaka-closest. Saan daw? Yan. So, diba po? Thank you, Ate Hazel. Sana, yun nga. Ay, thank you, Hazel. Sana ay magpatuloy ang inyong friendships. At sabay mga ibang friendships, sabay-sabay na po dito para, ma-maximize natin yung time. Go. Lahat po ng youth na may nabinigyan po ng coins. Kung gusto nyo pa po mag-add, kung hindi naman ay ihulog nyo na po ang inyong coins. Para sa inyo. Message. Kaya kasi, si Chris, nung nakilala ko siya, stay pa lang. Stay pa lang siya, at saka siya ang nakasama ko nung makinig sa school. Tatandaan ko nung dito pa sa loob. Kami ni Chris nasa kwarto, tapos tanda ko nung bata pa ako. Kasi alam ko si Chris, lagi niyang sinasabi sa akin, mas matanda ako sa'yo, sundin mo ako. Talaga siya tatandaan ko nasa kwarto kami. Di sabi ni, ang tatandaan ko, yung short ko, tinago ni Chris. Kaya sa taas ng aparado, basta may pinagtaguhan siya. Tapos ako nakabrit pa sa kwarto, kaya nakalabas. Kasi hindi tinago nga yung short ko. Tapos, alam ko Chris, nung mga bata tayo, marami tayo talungan, pero ngayon alam ko mag-improve na tayo. Mas madami, hindi. Nabawas ng konti. Sana magpatuloy pa yung improvement natin. Hindi patras. Bakit? Ayun na lang, happy birthday. At nakuha mo naman yung short mo. Nakuha naman.
happy birthday. Ano, yun po, ang sabi ko po kay Chris talagang the best siya. Hindi lang the best siya dun sa parents niya, sa church, tapos kami sa mga youth dito, talagang agaw-eksena siya sa lahat ng mga pangyayari sa church. Basta, ang natatandaan ko lang po, kasi po, nung maliliit pa kami niya, Chris, dati sa bukid pa kami nakatira, basta lagi siyang sumasama doon, basta sa mga gawain. Tapos, nung bata pa po kami, ang natatandaan ko po sa kanya, tabi-tabi po kami natutulog sa bahay nila Inang Este, sa kwarto ni Tita Alice. Doon sila Abigail, ganyan, ako, siya, tabi-tabi kami doon natutulog. Tapos, basta ang natatandaan ko lang po sa kanya, basta kumain po yan ng umaga, busog na busog eh. Tatandang po talaga forever. Ayun, si Chris pala, hindi pala siya nag-CCR sa ibang siya. Hindi siya namagamit ng banyo. Ayaw niya eh. Sabi niya, doon ko na kasi magpupo. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi, ayaw niya. Ayaw niya talaga niyang pumupo doon. Tapos sabi niya, dito na ako sa amin. Tapos sabi ko, bakit sa akin mo may tubig naman ganyan? Basta po, hindi daw po siya sanay mag-CR daw po sa ibang bahay. Tapos po, ang natatandaan ko po, hinatid po namin siya dito sa kanila. Talagang hindi na po talaga siya umabot. Nandiyan sa may tindahan, dyan sa may baba. Basta natatandaan ko, sabi niya, Miro, mahawag na itong bag ko, hindi ko na talaga kaya. Basta ganun yung eksena niya, ayaw niya talaga. Ay talaga niyang pumupo sa ibang ewan ko lang po ngayon. Basta ganun talagang hanggang matitiis ngayon. Hanggang matitiis kaya titilisin niya. Pero talagang the best siya maging kaibigan. Yan. Sana pagpatuloy mo lang yung pagiging mabait mo. Kasi mabait ka naman talagang anak, mabait kang kaibigan. Though sinasabi nila na may pagkaisip bata ka. Pero boring kasi ang buhay pagka hindi ka naging isip bata. Boring kasi ang buhay pag hindi ka naging isip bata. Kaya as long as na mapipigil mo or gagawin mo in mo yung pagiging isip bata mo, sakto lang yan. Basta gamitin mo lang kung kailan tama. Tapos, kami yung ginamit ni Lord nilang instrument para lang siguro pagtibayin mo pa yung faith mo sa Kanya. Basta, as long as nandyan ka, syempre nandito rin kami para sa'yo. Happy birthday! Sino pa po? You? Wala na po ibang may points. Ayan. Next ko pong bago po ang Ninang Imelda, ay, alam niyo po bang may kantang nalikha para kay Chris? Alam niyo po ba yun? Kasi po, mahilig nga pong tumakas. One day po, minsan po, dahil lagi niya po ginagawa, sinaraduan na po siya ng pinto ng daddy. Hindi po siya makapasok. So, ginawa ko po siya ng awit. Ang awit po ay open the door of the house, Dad. Open the door of the house. I want to come in. I want to come in. So, yun po yung kanta. Ano ba? Basta mahaba po yun eh. So, tawang-tawa po siya. Kasi yun po talaga yung lagi niyang comments. Yan. So, Sorry pa. Okay po. So, next po, ang ating namang iba pang mga, punta po tayo sa next level.